Ramon Ang, bilang pinuno ng San Miguel Corporation na pinamunuan ang corporation, ay panghahawakan ang mga pagsisikap na ibahin ang anyo ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA, para gawing isang world-class facility. Ang consortium, New NAIA Infrastructure Corporation, NNIC, ay nakatuon sa pamumuhunan ng bilyong-bilyong peso upang gawing makabago ang NAIA at pagbutihin ang karanasan sa pasahero. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay sumasailalim sa isang buong sistema ng pag-overhaul sa taong ito sa pamamagitan ng isang pakikipagtulungan sa US-based Collins Aerospace, sinabi ng bagong NAIA Infra Corporation, NNIC. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo ng NNIC na si Ramon Ang na sa mga pagsulong, ang NAIA ay magiging isa sa mga pinakamoderno at mahusay na paliparan sa rehiyon. Sabi ni Ang modernisasyon na ito ay matagal na, at nakatuon tayo sa pagbabago ng NAIA sa isang gateway na klase ng mundo na nakakatugon sa mga inaasahan ng mga modernong manlalakbay. Ang Collins Aerospace ay maglalagay ng isang koponan ng suporta sa NAIA sa Mayo, sa pamamagitan ng August, ang mga pangunahing sistema para sa pagproseso ng pasahero, pagsubaybay sa bagahe, at pamamahala ng mapagkukunan ay magiging pagpapatakbo, sinabi ng NNIC. Ang pangwakas na yugto, na itinakda para sa pagkumpleto sa September, ay magpapakilala ng mga self-service check-in kiosk, pre-security e-gate, self-bag drop stations, at biometric boarding gate. Ang modernisasyon ay magpapakilala ng isang karaniwang paggamit ng sistema ng pagproseso ng pasahero at karaniwang paggamit ng mga kiosk ng self-service na magpapahintulot sa mga pasahero na mag-check-in at ihulog ang kanilang bagahe. Ang biometric screening ay papalitan ng maraming multiple document checks at bawasan ang mga oras ng paghihintay habang pinapabuti ang seguridad. Magagamit ang real-time na impormasyon sa paglipad sa pamamagitan ng isang na-upgrade na sistema ng pagpapakita ng impormasyon ng flight at ang website ng NAIA. Ang security ay mapapalakas din sa mga pre-security, e-gate at mga sistema ng pamamahala ng daloy ng pasahero. Ang isang bagong database ng pagpapatakbo ng paliparan at sistema ng pamamahala ng mapagkukunan ay ipakilala upang mapagbuti ang paglawak ng kawani at paglalaan ng mapagkukunan. Dinagdag ng NNIC magkakaroon ng isang automatikong sistema ng pagsingil ng eroplano na mag-streamline ng mga transaksyon para sa landing, take-off, at iba pang mga bayarin sa paliparan. Sinabi ng NNIC General Manager na si Angelito Alvarez na humawak si NAIA tungkol sa 51 milyong mga pasahero noong 2024 na lumampas sa original na kapasidad ng disenyo na 32 hanggang 34 na milyong taon-taon. Sa pamamagitan ng air traffic na inaasahang tumaas pa, sinabi ni Alvarez na target ng paliparan na mapaunlakan ang 54 na milyong mga pasahero in 2025. Upang matugunan ang patuloy na kasikipan, ang konsorsyum ay nagtatayo ng isang bagong Terminal 4 sa dating site ng International Cargo Terminal, gumagawa na kami ng mga galaw. Sabi ni Alvarez, ang lumang Terminal 4 ay hindi na ipagpapatuloy dahil nakita namin na ito ay isang pangunahing peligro, isang balakid. Ang Philippine Village Hotel ay naka-schedule para sa demolisyon sa April 21 upang gumawa ng paraan para sa isang bagong Terminal 5, na susuportahan ang mga domestic flight sa pamamagitan ng isang extension ng umiiral na Terminal 2, kapag nakumpleto. Ang pagpapalawak ay inaasahan na magdagdag ng kapasidad para sa isang karagdagang 22 milyong mga pasahero taon-taon.
Ang 123.5 bilyong pesos plano ng paggasta ng kapital ay bahagi ng 25 taong konsesyon ng NNIC upang ma-rehab at gawing makabago ang NAIA. Sabi ni Alvarez, ang aming focus para sa 2025 ay upang higit na mapabuti ang mga operasyon sa infrastruktura at streamline upang matugunan ang pagtaas ng demand ng pasahero. Matatandaan, ayon sa isang pag-aaral ng isang kumpanya ng Australia, ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, is again the worst airport in the world, ranking dead last among the busiest gateways globally. Ang NAIA ay nakatanggap ng isang average na 3.8 sa 5 batay sa mga rating ng gumagamit mula sa Google, at nakapuntos ng ilan sa mga pinakamahirap na puntos sa iba pang mga kategorya. Sa isang sukat ng 1 hanggang 10, ang NAIA ay binigyan ng 6.6 para sa kahusayan, 6.6 para sa pag-access, 6.1 para sa serbisyo at 6.8 para sa kalinisan. Sa Timog Silangang Asya, ang NAIA ay sumakay sa likuran ng mga counterparts na Singapore's Changi Airport, pangalawa, at Suvarnabhumi International Airport, ika-11 ng Thailand. Ang mga pangunahing paliparan sa Malaysia, Indonesia at Vietnam ay naglagay din ng mas mataas kaysa sa NAIA, sa ika-19, ika-30 at ika-53, ayon sa pagkakabanggit. Sa buong mundo, ang Hong Kong International Airport ay tumayo sa tuktok ng mga ranggo na may marka na 9.44, na Besting Changi Airport, na kilala bilang isa sa pinakamahusay sa mundo. Ang Haneda Airport, Incheon International Airport at Hamad International Airport ay nag-ikot sa mga leaderboard para sa pinakamahusay na mga gateway sa buong mundo. Ang NAIA ay may reputasyon ng landing bilang pinakamasamang paliparan sa mundo, dahil nababagabag ito sa mga isyu sa mga pagkaantala sa paglipad, bilis ng internet, kaligtasan at kalinisan, bukod sa iba pa. Inilista ng businessfinancing.co.uk, ang paliparan bilang pang-apat na pinakamasama sa Asya at Gitnang Silangan para sa mga business travelers.